Magandang araw po muli sa inyong lahat. At bago po ang lahat, gusto ko pong magpasalamat sa lahat na nag-greet sa akin online, sa aking mga parishioners, sa ating mga kaibigan, sa aking mga pamilya, kamag-anak. Maraming salamat po sa inyong greeting. Tinatanong po nila anong aking wish. Ngayong 13 years na akong pari. Hindi ko po birthday ha, anniversary ko po bilang pari. Sa mga nagtatanong po ilang taon na ako, 40 years old pa lang po ako. Sa April po ang aking birthday, magpo-41 na ako. But today I am celebrating my 13th sacerdotal or presbyteral anniversary. Wala po akong wish, panalangin. At tatlo po ang aking dasal. Una, health, kalusugan. Naranasan ko po kasi, pagtungtong ko ng 40, ang dami ko na pong nararamdaman. Sabi po nila, life begins at 40. Di po ako naniniwala doon. Maintenance begins at 40. Meron na rin po akong parang calculator. Alam niyo po yon, ilalagay mo yung mga gamot mo. Monday, Tuesday, AM, PM. Sabi ko, tanda ko na. Meron po akong mga gamot para sa sugar, para po sa uric, para po sa aking cholesterol. Valedictorian po ako. Nagba-blood test po ako. So please, pray for my health. Dahil hindi ko po magpapatuloy itong aking serbisyo, ang aking mission, kung mahina ang aking katawan. At request ko lang po sa mga nag-i-invite sa akin palagi, kumain, maawa naman kayo sa akin. Huwag yun ako papakainin ng matataba. No? Kahit na ang favorite ko po crispy pata, please. No? Have mercy on me. Diet muna po tayo. No? So that is my first prayer. That God would give me health so that I may continue to serve Him and to serve you. But my second prayer is, I pray for more joy. I always say this, that happiness is a choice, but joy is a gift. Mahirap din pong naglilingkod na hindi ka masaya. Hindi po ba? Nakakapagod din po ang buhay ng isang pari. Lalong-lalo na po, ang dami po nakakapanood sa akin. Pumupunta po dito sa parokya, ayaw ko naman pong pinapahiya. Kaya kahit na pahinga ko po, minsan ako ay tatayo, bababa, just to meet yung mga bumibisita sa akin. So, kulang po ako sa pahinga. Kaya nga, ang tawag ko na sa sarili ko, ang paring walang pahinga. Pero kahit na pagod, I always ask the Lord to give me the grace of joy. Maging masaya, matuwa, kahit na ako'y pagod sa paglilingkod, sa pagtulong sa mga taong nalulungkot at nahihirapan. But the third and last, it's not for me. It is for the world. I pray for peace. And please join me in this third prayer. Let us pray for world peace. Sabi po nila, may panganib na tayo papasok na sa World War III. Kahit na malayo po tayo sa Middle East, apektado pa rin po tayo. Siguradong may panganib po sa ating food security, energy security. At sino po ang kawawa? Tayong lahat. Ibig sabihin may pera ka ngayon, safe ka na. Hindi po ba? Wala pong nananalo sa gera. Kaya pagdasal po natin na ang banal na espiritu, pukawin, hipuin, ang isip at puso ng bawat isa, nito mga bansang nagigera, naway tigilan na nila ang digmaan. Amen? Muli po sa inyong lahat, maraming salamat po sa inyong mga greetings. Meron pong isang kwento tungkol sa isang maliit na bata. Takot na takot daw po siya sa kanyang anino. Takbo daw po ng takbo itong bata. Paikot-ikot kasi tinitignan niya, sinusundan siya palagi ng kanyang anino. Hanggang napagod po itong bata, bumagsak na lang. Padaan po yung tatay niya, nakita niya, itong kanyang anak, exhausted, pagod na pagod. Sinabihan siya, sabi, "Anak, kung gusto mong mawala yung anino mo, huminto ka at tumayo ka lang malapit sa liwanag." Ganda po, no? Sipin niya po yan. Ang tanong, ano ang anino mo? Ano ang palaging sumusunod sa iyo? Ano yung bagay na ayaw mo pero hindi ka tinatantanan? Mga kapatid, tandaan niyo po, ang demonyo natin sa buhay ay parang anino. Hindi sila mawawala kahit na taguan natin sila, iwasan natin sila. Pero nawawala lang ang demonyo kung lalapit tayo sa liwanag ng Diyos. Baka kaya hindi ka tinitigilan ng tukso ng demonyo, linayo mo na ang iyong sarili sa Diyos. Amen? Tingnan po natin ang ating nabasang ebanghelyo. Tanging si Jesus lang daw ang nagpaalis sa demonyo dito sa taong inaalihan niya. At ito po ang mahalagang katotohanan na kailangan nating tandaan. Merong mga laban sa ating buhay na hindi natin kayang ipanalo na mag-isa. May mga demonyo sa buhay natin na hindi natin kayang paalisin gamit ang sarili ng nating lakas. Kaya hindi po ako masyadong naniniwala dun sa mga taong sinasabi nila, "Father,
Kaya ko naman po na tigilan yung pag-iinom kung gugustuhin ko lang po. Talaga ba? Kung kaya mo pala, bakit hindi mo pa ginawa? Bakit hindi mo pa tinigilan? Bakit patuloy ka pa rin hanggang ngayon? Hindi rin po ako basta't naniniwala din dun sa mga nagsasabi po, Father, kaya ko din naman na di na ako magbabae. Pangako, promise. Pero ilang beses na po na narinig na mga misis yan sa kanilang mga asawa. Paulit-ulit nangangako, pero ganun pa rin. Di po ba? Ganun din po sa mga mahilig magsugal. Sinasabi nila, last na to, huli na lang nataya. Promise, hihintuan ko na. Pero bukas, nandun pa rin sa sabungan. Nandun pa rin sa kasino. Mga kapatid, aminin po natin. Sa sarili nating lakas, mahina tayo. Mahina po tayo sa tukso, sa bisyo, sa galit, sa inggit, sa pride, sa kasalanan. Kasi ang ating Panginoong Jesucristo, siya lang nagsabi, without me, you can do nothing. Pero ang mabuti at magandang balita, ito po. Kung mahina tayo sa sarili natin, malakas naman tayo sa tulong ng Diyos. Ano yung nakasulat sa Biblia? I can do everything through Christ who is with me. Hindi sinabi ni San Pablo some things. Hindi sinabi ni San Pablo certain things. Ang sinabi ni San Pablo, everything through Christ. Kung hindi mo kayang talunin ang demonyo, lalong-lalo ng demonyo ng bisyo mo sa buhay, lumapit ka kay Jesus. Kung hindi mo kayang alisin ang galit sa iyong puso, lumapit ka kay Jesus. Kung hindi mo kayang tigilan yung iyong mga paboritong kasalanan, lumapit ka kay Jesus. Dahil ang hindi mo kayang gawin na mag-isa, magagawa mo sa tulong ng Diyos. Ang problema po kasi sa marami sa atin, gusto nating labanan yung masama, yung demonyo, na wala ang ating Panginoong Jesucristo. Pero pag ginagawa natin ito, para tayo mga sundalo na pumupunta sa gera na walang dalang armas. Pero kapag kasama mo si Jesus, kahit na gaano kalakas ang demonyo, mas malakas ka pa rin kapag kasama mo ang Diyos. Kaya tandaan po natin ito. Hindi ka mananalo sa kasalanan sa sarili mong lakas. Pero mananalo ka sa pamagitan ng biyaya at grasya ng Diyos. Kung meron kang demonyo ngayon sa buhay mo, ano man yan? Bisyo, galit, inggit, kataasan, lungkot o kasalanan. Huwag mo sasabihin, kaya ko itong mag-isa. Ang sabihin mo, pagdasal mo, Lord, alam ko hindi ko ito kaya. Pero alam ko, tutulungan mo ako. At kapag si Jesus ang pumilos, walang demonyo ang hindi niya kayang paalisin. Di po ba? Kaya nga, mga kapatid, huwag nating hayaan mabuhay ang demonyo sa ating mga loob. Do not let the evil one live in your mind, in your heart, and in your house. Sabi po ni San Pablo, we are the temple of the Holy Spirit. Pero bakit bad spirit palagi ang nabubuhay sa atin? Baka naman kasalanan mo, pinupuksan mo yung pintuan ng iyong buhay dyan sa masama. Kung magiging malakas ka lang, paano? Sa pamagitan ng pananalangin, pakikinig ng salita ng Diyos, paglapit sa Panginoon, magtatagumpay ka laban sa dyablo. Amen? Meron pong isang kwento tungkol sa isang maton, isang siga. Siya po ay nakatira sa isang barangay. Kinakatakutan po siya ng lahat ng mga tao. Napakayabang po nitong taong ito dahil porket malaki yung kanyang katawan. Siya daw po yung pinakamalakas doon. Wala daw makakatalo sa kanya. Pero merong isang matandang lalaki, sinabihan siya, inaalala sa kanya. Ang sabi, maaaring ngayon malakas ka. Pero darating ang araw, merong darating mas malakas kesa sa iyo. Ito daw pong siga, tinawanan lang yung matanda. At nagpatuloy po siya sa kanyang kayabangan. Isang gabi, alam niya nangyari, dinapuan siya ng isang malalang sakit. At kinaumagahan, nanlalambot daw tong lalaki, hindi siya makatayo sa kanyang kama, hindi daw siya makalabas sa kanyang bahay. Napadaan daw po yung matanda, binisita yung siga, at sinabihan siya, tingnan mo na, dumating ang mas malakas kesa sa iyo. Kasi tandaan mo, ang lakas, panandalian lang. Strength is just temporary. Amen? Mga kapatid, maaaring malakas ang tukso ng demonyo sa iyo ngayon, pero wag mong kakalimutan, mas malakas ang grasya
galing sa Diyos. The devil may seem strong, and yet our Christ, our Lord, is stronger. Kaya sa banal na misa pong ito, magpatulong tayo sa Diyos na kapag nararamdaman natin natatalo tayo, tayo'y nadadapa sa tukso, sa masama, sana huwag tayong sumuko. Huwag lang tayong tumakbo. Huwag lang natin iwasan ang masama. Kung hindi, lumapit tayo sa liwanag ni Kristo. Hilingin po natin, naway tanggapin natin ang Banal na Espiritu. Ito ay manahan sa ating mga isip, sa ating mga puso, para tayo maging malakas at magwagi tayo sa masama ngayon at magpakailanman. Amen.